Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Cloud Moto here. Ngayon naman, marami naman tayo na na-review dito sa motor na to. Ngayon naman, ang naisip ko naman na topic ngayon is i-review naman natin tong top box bracket. Bali, ito nga pala disclaimer, hindi ako na-sponsoran or any ano. Bali, review ko lang siya kasi satisfied ako dun sa performance and yung quality din ng top box bracket ko. Okay, pero bago po tayo magumpisa doon, bali onting parang introduction lang. Bali ang top box bracket pala ay kinakabit syempre para dito din sa top box. Bali ang top box bracket na to is mostly ginagamit siya sa mga delivery riders, yung mga siyempre may mga utility purpose. Bali itong motor ko kasi ang gusto kong performance, is utility type. Maraming gamit na malalagay, and yun din advantage din dito sa motor na to kasi ito ang motor na tong Rouser NS200 ay naked touring. Yan. Bali naked touring siya. Kaya pwede siyang maganda rin siyang lagyan ng top box bracket kasi touring bike din siya. Okay? Sige, bali, bago nga pala doon, yun nga, top box bracket ang review natin ngayon. Sige. Ang top box bracket pala ay may dalawang klase. Kaya tulad nito, ito, top box bracket to. Top box bracket siya na buo siya, malaki. Bali, may pangalawa siya is yung monorack. Dito siya kinakabit, monorack. Ang monorack is papalitan mo tong handle grip na to, and yun doon kinakabit yung top box mismo. Okay? Yun. May dalawang type tayo ng top box bracket. Yun nga, monorack and yung top box bracket mismo. Okay? Tapos, yun nga, napagdesisyonan ko siya na stainless kasi meron din kasi akong motor, yung Vega Force FI, naka-stainless siya. Satisfied ako dun sa quality niya kasi siguro 3 years na, stainless pa rin talaga. Kinagandahan din kasi ng stainless kasi hindi siya kinakalawang. Hindi talaga kinakalawang. Kasi yung may binili din kasi ako una nito na top box bracket, kaya kinakalawang nga lang, medyo masakit nga lang din sa ulo pag kinakalawang din. Yun nga, ang top box bracket ito ay almost siguro buwan pa lang naman, 6 months. Stainless siya, bali dito siya kinakabit kung sa NS200. Ito sa tungtungan, dito sa iniipit, and yun dito sa ilalim. Yan. Kung makikita nyo, tornilyo lang siya. Yan, kabit-kabit. Kaya yun. Yan. 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 Hanggang dito din. Parehas din siya. Same. Stainless. Siguro, kung may extra kayong budget, siguro sa stainless na kayo. Kasi, yun nga, ang stainless talaga is, hindi talaga kinakalawang, and quality matibay. And yun nga, dahil dito sa top box ko rin na 42 liters, kaya matibay siya. Yun nga, bali nagdesisyon ako na ganyan ang bracket ko imbis yung monorack, kasi nga mostly ang nagiging problem pag monorack lang, kasi lalo na pag mabigat yung bitbit mo is prone siya sa bali. Marami akong nakikitang reviews and sa Facebook, maski ako may nakikita din ako na minsan nababali yung bracket lalo pag maraming bitbit, pero depende pa rin naman yan. And may nakikita din ako na pag ito sa NS200, and may nakita ko sa mga page, di ko alam, hindi na nasisira yung niya, yung nilalagyan dito sa ilalim, yung tornilyuhan ng monorack. Kaya napag-isyonan ko talaga na ganitong bracket na lang. Limot ko kung anong bracket. Basta ganitong bracket siya na buo, which is maganda naman din talaga. Pasensya na kayo guys, medyo madumi to. 2 weeks lang kasi ako naghuhugas ng motor. Bale, yun nga guys. Yun nga, tapos bale, itong top box ko is ganyan, plastic. Typical na top box lang kasi personal preference ko, kasi yung aluminum kasi yung aluminum wala pang laman, mabigat na.
And yun nga kasi ako nga ang gusto ko rin kasi sa motor ko is yung lightweight din, and yun nga utility. And yun nga kasi subok naman din yung mga ganitong top box. Yan nga, matagal na din nila sa industry yung mga ganyan style ng top box. Kaya yun naman pinili ko, and malaki-laki. And yun nga kaysa dun sa aluminum na square type. And yun nga, mayroon din naman gintong bilugin. Ang kinagandahan din kasi ng mga parang oblong type is aerodynamic. Yung hindi basta hindi ano siya, hindi wala siyang air resistance. Pero syempre compare dito sa mga box type, square type, bumabangga talaga dyan yung hangin. Kaya medyo, syempre, yung hangin di rin talaga bumubunggo talaga siya sa hangin. Kaya which is nagpapaslow down ng motor. Pero syempre ako naman hindi naman ako mabilis magmotor. Kaya okay lang din mga ganyan. Gusto ko lang din naman kasi is yung maraming malagay ka sa box mo. Yun nga kasi medyo, ito nga ang disadvantage lang din kasi ng mga ganitong bike. Kasi wala siyang storage. Kaya needed talaga ng may mga top box tayo. Malaking bagay din kasi may top box ka, may maganda ka rin yung top box bracket. Kasi yun nga, pag yung motor mo na pinang-araw-araw mo, ginagamit mo sa trabaho, malaking bagay din sa mga documents, sa mga gamit, and other types of mga pangangailangan mo, nalalagay mo talaga siya sa box. And kung kailangan mag-invest sa magandang bracket, yun nga, kung kayang-kaya mag-stainless na lang din. Kasi maski ako, hindi ko nire-recommend, hindi naman sa na dinadown ko yung mga steel na bracket lang. Pero iba pa rin yung stainless. Wala akong pinoproblema sa stainless. Kasi hindi ko siya mahugasan. Kasi pabayaan kong siguro na may mga dumi-dumi, maulanan, hindi ako ng problema kasi stainless siya. Yun nga, shoutout nga pala sa J.com bracket kasi madali silang makontak, and meron din sila nitong sukat para sa NS200 Fi. Bali, nag-inquire ako sa kanila through Facebook. Madali naman sila mag-reply, and sasabihin ka lang nila kung kailan nila papadala kasi may mga may sukat sila. May from Kawasaki to Suzuki to Yamaha and other bikes na kaya nilang masukat. Bali, ito ang bracket na to is estimated nasa 2,000 pesos. 2,000 pesos. Yun nga, di naman ako nagsisisi, and investment din siya, lalong in the long run, lalo na kung maglalagay ka talaga ng top box. Bali, yun nga guys, mabilis lang talaga. Maraming salamat sa panonood. Bali, nag-ready din kasi ako kasi magkakaroon ako ng Baguio Bicol to Baguio ride this end of November. Kaya yun nga, di ako masyado din nakakapag-review and busy din sa trabaho. So, i-vlog ko din next time yung maintenance ko nito, yung all true maintenance nito, lalong na pabiyahe tayong Baguio. Magpapalit din ako ng gulong, mag-review din tayo tungkol sa gulong na Euro Grip, stock nito na NS200. And yung papalitan kong gulong na V-rubber. Pali niya guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa ulit, paalam!